Matagal na kaming naninirahan sa Marikina. Halos 10 years na mula nung umalis kami ng buong pamilya ko galing sa Nasugbu, Batangas, ang probinsya ng nasira kong ama. Hindi naman kami ganoong ka-close sa pamilya ng erpat ko kaya hindi namin nakagawian na pumasyal. Lalo na't medyo malayo ang loob ng nanay ko sa mga in-laws niya. May mga pagkakataon naman na nabibisita kami sa aming lola't lolo kapag umuwi noon si Erpat mula sa UAE na magtrabaho siya bilang OFW. At dahil nga sa pagiging OFW ni Erpat, naging malayo ang loob ko dito. Dahilan na rin sa kawalan ng bonding at nawalan ako ng father figure sa buhay ko. Ito rin siguro ang rason kung bakit hilig ko ang mga matured guys. Noong una, wala naman akong mali siyang nararamdaman dahil siguro mga straight na matured men ang nakakasalamuha ko. Kaya di ko pansin ang mga patapik-tapik sa balikat at paakbay-akbay ng mga nakakaibigan ko sa subdivision namin. Secured naman akong 100% straight ang mga nakakabarkada ko. At kadalasan nga, kinukuha nila akong player sa basketball kapag may mga paliga sa aming barangay. Pero ang hindi ko ma-explain, ang kakaiba sa aking pakiramdam kapag nakakasama ko sila sa laro at pagdikit ng aming mga katawan. Lalo na kapag dumidepensa sila sa aming paglalaro. Ibang klase init sa katawan ang dulot nito sa akin. At dahil sa kakaibang pakiramdam na dulot nito, nakasanayan ko na ang magpaligaya sa sarili matapos ang bawat laro. Pero hanggang doon lang ako. Hindi ko rin minithi na may mangyari sa mga nakakalaro ko sa barangay. Mahirap na dahil alam nilang straight ako katulad nila. Dahil nga may girlfriend naman ako. Aamin ko na kahit may nangyayari sa amin ng girlfriend ko, wala akong satisfaction na nararamdaman pagkatapos namin ginawa yon. Pangarap ko pa rin na dumating ang time na makaranas ako sa kapwa ko lalaki. May alinlangan lang akong malulong sa bisyong ito kapag nasimulan ko na sa una. At baka hahanap-hanapin ko. Sa di naman inaasahang pangyayari, napaaga ang karanasan na minimiti ko. Bumisita ay isang auntie ko sa amin at nakiusap na dalawin naman daw namin ang aming mga ninuno sa Nasugbu kahit ngayong magpipiesta man lang. Mahina na raw pareho ang matanda at mahirap na para sa kanila ang lumiwas para makita kaming mga apo niya. Naantig naman ang damdamin ni inay sa pakiusap ni auntie. Kaya't sumugod kami sa Nasugbu nang dumating ang pista para mabisita ang lolo't lola. Malaki na rin ang pinagbago ng lugar sa 10 taon na hindi namin pag-uwi. Marami ang natuwa sa pagbisita namin, lalong-lalo na ang dalawang matanda. Pinakilala kami sa lahat ng aming mga kamag-anak. Ultimo ang kapitbahay nila sa buong baryo. Daig pa nga namin ng mga artista at halos pagkaguluhan kaming mag-anak. Daig pa namin ng mga tumatakbo sa eleksyon at halos lahat ng masasalubong namin ay kinakamayan ko. Matapos makapagpahinga, ay nagsimula na kami ng kapatid ko na umiikot kasama ang ilan sa aming mga pinsan.
Sa paglalakad, isang tiyuhin ang nakapansin sa amin at pilit na isinama sa kanilang inuman. Siyempre, hindi mawawala ang pagyayabang ng tiyuhin ko sa akin. At naibida pa nito na nakapagtapos ako ng electronics engineer. Idagdag pa doon ang isang lalaking matino at may itsura pa. Mababait naman ang mga kainuman ni Uncle at halos lahat ay nasa late 30s na. Matured looking at mga daddy mo nang matatawag. Lihim akong natuwa at mukhang ipinag-aadya dahil ito yung crowd na trip ko. Kumbaga, ito ang market ko. Mukhang ito na nga ang pinakamimithi kong mangyayari. Pero sa isipan ko lang naglalaro ang kapilyuhang yon. Dahil di nga pwedeng haluan ko ng kalokohan ang pamimiesta ko dito. Kung sa Marikina nga, di pa ako bumibigay. Dito pa kaya na napaka-konserbatibo ng mga tao. Baka ikahiya pa ako ng mga kamag-anak ko at di na muling pabalikin. At hindi na nga pumayag ang tiyuhin ko na umalis pa ako. Nagpaiwan na rin ako sa kapatid ko at nagsimula ng maghihalo sa inuman. Habang kasarapan ng tagay, ay agad ko namang napuna ang isang lalaking kakaiba ang tindig sa grupo ng mga kainuman ni Uncle. Although yung iba ay namumukhan kong mga malayong kamag-anak ng tatay ko at tito ko, ang isang ito ay estranghero sa akin. Kakaiba ang dating nito. Barakong-barako at sumisigaw ang pagkalalaki. Karakter ang dating. Malaking tao. May tiyan ng konti at malapad ang katawan. Nasa edad 38 siguro at mukhang may asawa na. Kayumanggi at makinis naman ang balat at parang pulis kong pumorma. Halos sa kanya na napako ang mga titig ko. Diko, si Sargento Gani Makasait, asawa ng kapatid ng misis ko. Sa Marine siya. Ang pakilala ni Tito. Umiti naman ako at sabay tayo para makipagkamay. Grabe ang grip ng palad niya. Parang nag-crack ang mga daliri ko sa sobrang higpit ng pagkikipagkamay niya. Kakaibang init agad ang dumaloy sa akin sa pagkikipagkamay na yon. Parang may kuryente. Sa una, di ko muna pinapansin ang mga nakaw na sulyap ng sergeant sa akin. Kako, baka nakainom lang ito at nagtitrip. Di ko na malaya ng pagtakbo ng oras dahil napakasarap ng kwentuhan sa aming inuman. Doon ko lang napansin na gabi na nga pala dahil madilim na ang paligid kung saan nakapwesto ang aming inuman. Hindi naman ako manginginom pero sa tansya ko, kahit 7 bote na ang naitutumba ko, feeling ko okay pa rin ako. Siguro dahil na rin sa pagpapakyut ko kay Sarge. Nung mag-excuse ako para umihi, ay laking gulat ko sa pagsabay ni Sarge sa pagtayo at sumunod sa aking direksyon. Namalayan ko na lang ang kanyang pagtabi at dumiretso na sa posisyon ng pag-ihi.
Malaka-laka siyang nagtanong sa akin na magsimula siyang ibaba ang zipper ng kanyang pantalon. Umiwas talaga akong mapadako sa kanyang pwesto, pero hindi ko mapigilan ang mapalingon sa kanya. Dito ko naman napansin na di naman pala talaga siya umiihi. Lumapit siya sa akin at bumulong. Tara, sama ka. Pupunta ako kina Mang Atoy. Kukuha ng dalagang bukid para mapulutan. Ubos na ang pulutan natin. Sabay pisil sa balikat ko. Hindi ko alam kung anong bumalot sa akin pero bigla akong kinilabutan sa kanyang pagpulong. Napakasarap ng ihip ng kanyang paghinga sa akin tenga.